aabot pala mga kababayan sa 30,000 Filipinos, OFWs ang nandun sa Israel. Ngayon, sabi natin kanina, yung impact po nitong conflict dito sa Israel, global po. And with that, gumagalaw na po yung mga powerful countries in the world. Lalo mga kababayan, lumala yung problema ng mundo. Ano naman niya, Mr. Maravillas, yung paki natin dyan, may sarili din tayong problema. May paki po tayo kasi damay tayo. Right now, mga kababayan, 7 mga Filipino OFWs kasama sa mga bihag ng mga militant Hamas na umatake mga kababayan ng walang habas sa Israel. Damay po tayo. Ayan po ang balita. Kaya ingat-ingat po tayo mga kababayan. Yung ating mga viewers dyan po sa Israel. Yung impact po ng kaguluhan, mga kababayan, just like yung Russia-Ukraine war, yung impact po global. Yan po. World oil prices jump on tensions. No impact yet on local fuel cost. Pero sigurado in the coming days mga kababayan, mararamdaman natin dito yung epekto kasi palala ng palala yung sitwasyon po. Baka magkaroon po tayo ng regional conflict na mauwi po sa global conflict. Shock po yung buong mundo. World in shock after attacks on Israel. Yan ang mga balita. Israel-Gaza war has world impact. Kasi po, gumalaw na rin po yung Amerika. Ayan po ang balita. US deploying ships closer to Israel. Sends munitions. Ganon katindi ang mga balita ngayon. Yanig po ang buong mundo. Pag Israel na po ang nasangkot sa gulo, it radiates all throughout the world. Ganon mga kababayan ang sitwasyon. So palapit na tayo mga kababayan sa tinatawag na the time of Jacob's trouble, the great tribulation mga kababayan. But anyway, before kong ibigay sa inyo yung kompletong kwento, click subscribe muna po dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayo pong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa at sa buong mundo. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas, the land of Ophir. Sa latest count mga kababayan ng mga namatay sa labanan between the Israeli forces and Hamas militants, umaabot na po sa 1,100 plus yung patay. At yung mga hostages po na mga foreigners, including Americans, trinete na po ng mga Hamas militants na papatayin lahat. Kung totoo yung mga balita na kasama doon sa mga foreigners, yung 7 mga Filipinos, talagang nakakalungkot po yung balita. Ayan po yung balita ngayon. Hamas threatens to kill Israel hostages over Gaza strikes. At sabi ng Amerika, may mga Amerikano na hawak din ng Hamas ngayon. At kasama mga kababayan sa mga foreigners, yung ating mga kababayan. Ayan po ang balita from the Manila Standard. Ang sabi, yung mga Filipinos, itong mga 7 Filipinos mga kababayan, nagtatrabaho near Gaza Strip and hindi po sila makontak hanggang ngayon through mobile phones and were observed to have made no social media activities since the attacks. So sabi diyan, the Philippine Embassy in Tel Aviv in a report to DFA, nagsabi na 6 Filipinos were unaccounted for on record. At ngayon mga kababayan, yung mga embassy personnel natin doon
working non-stop with the Israeli security authorities and community contacts para alamin yung kondisyon ng ating mga kababayan after na ipag-utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ilocate ang lahat ng mga Filipino OFWs na reportedly missing mga kababayan. Pero sabi mga kababayan ni OWA Administrator, OWA Chief Arnel Ignacio, 5 man lang anya yung mga sabi nawawala yung nakarating sa kanya mga kababayan at kanyang pinasinungalingan na sila po ay bihag. Ayan po ang sabi niya mga kababayan. One Filipino, he said, was recuperating at a hospital after being treated for a minor gunshot anya na kanyang tinamo during the rescue operation at nakilala ito sa pangalang Joey Pasulingan. Ngayon, yung 5 mga Filipino na unaccounted pa ngayon, according to Ignacio, ay kinilalang sina Grace Cabrera, Shelly Morillo, Norilyn Babadilla, Gallinor Leandro Pacheco at si Loretta Alacre. Ngayon, according to DFA, aabot pala mga kababayan sa 30,000 Filipinos OFWs ang nandun sa Israel. Ngayon, sabi natin kanina, yung impact po nitong conflict dito sa Israel, global po. And with that, gumagalaw na po yung mga powerful countries in the world. Yan po yung balita ngayon sa sa Philippine Star. Sabi diyan, the conflict between Israel and Hamas militants is making a global impact with Britain, Canada, France, and Germany among nations stepping up security around potential Jewish targets in pro-Palestinian demonstrations erupting in cities across the world. Nakita ninyo po, sumiklab po yung mga rallies dito sa mga bansa sa Amerika at Europe, Canada. Kaya po, hinigpitan nila yung security sa mga bansang ito. Lumalaga na po yung kaguluhan. Yan po sa Canada naman. Yan naman po sa France, mga kababayan. Maging sa Germany, mga kababayan. Siyempre sa Iran na sinasabing siyang sponsor nito. Sabi ng Israel. Sa Lebanon, ganon din mga kababayan. Sa Turkey, sa Yemen, sa Iraq, sa South Africa. Kasi po yung mga Muslims po, worldwide, kahit nga dito sa atin, napakarami mga Muslims. Lahat yan mga kababayan, kalaban ng Israel, ganon katindi. The Arabs, the Muslims, the Communists, the Russians, as far as Indonesia, mga kababayan, at dito sa atin. Siyempre, we have Muslims dito sa Pilipinas, in Mindanao, sa Indonesia. Lahat yan, mga kababayan, kalaban ng Israel. Kaya po yung Amerika gumagalaw na. Ayan po, US deploying ships closer to Israel, sends munitions. Yan po, mga kababayan. Sabi dyan, President Joe Biden ordered US ships in warplanes to move closer to Israel in a show of support on Sunday while sending fresh military aid after attacks by the Palestinian militant group Hamas. Sabi ng Pentagon, mga kababayan, na it was sending the aircraft carrier USS Gerald Ford and its accompanying warships to the eastern Mediterranean while boasting a fighter aircraft squadron in the region. Kasama kasi mga kababayan sa nadamay doon yung mga Amerikano. At least 4 American citizens are known to have been killed in the violence so far, according to Senate Majority Leader Chuck Schumer. So sabi dyan, the White House has moved quickly to affirm U.S. backing for Israel after Saturday's surprise attack from the Gaza Strip, vowing rock-solid support in warning other parties to stay out
of the conflict. May mga apprehensions kasi mga kababayan na baka mauwi ito sa mas na malawak na regional conflict if not global conflict. Mga kababayan, yung Egypt kasi nag-warning na rin that a ground assault would trigger a military response from Lebanese group Hezbollah, risking a wider conflict. Kaya po yung Amerika nagpadala na ng mga warship papalapit po sa Israel. So sabi dyan, a spokesman for the Israeli military said his country has gathered 100,000 reserve troops near Gaza for the ongoing war with Hamas. So yung Israel mga kababayan is preparing for a ground invasion po sa Gaza Strip. Kaya po nagre-ready na po yung Amerika. So sabi diyan, US moves aircraft carrier closer to Israel. Biden has also approved the deployment of additional US Air Force fighter jets to supplement the existing American Air Force capability in the region. So yun po mga kababayan yung mga developments. So habang nangyayari yan, tinamaan po yung Afghanistan ng napakalakas na lindol. At yung death toll mga kababayan umaabot na sa sumobra na sa 2,000 po yung death toll sa Afghanistan. Sakto po sa Bible, there will be wars and rumors of wars, famines, pestilences, earthquakes in diverse places. Ganon na ganon mga kababayan. We're moving fast towards the tribulation period mga kababayan. Kaya sabi natin madalas dito, be safe. Ayan man lang po. Baga lang gusto ninyo po itong itry. Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ngayon, sa mga cancer patients, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.